treasure hunting weekend mga katiyats. Kami ngayon ay papunta dito sa bundok na ito. Tinatawag ko na Mount Fuji Marker. Ang mga bundok na parang volcano, parang Mayon Volcano ang hugis. Mayroong counterpart yan sa Japan na isang sacred mountain tinatawag na Mount Fuji. Ang Mount Fuji look-alike mountain ay ginagamit na reference for treasure marker. Karamihan ang mapa na mayroong treasures ay mayroong matataas na bundok na kagaya nitong Mount Fuji na hugis. Kaya sa pag-estimate ng mga nakabaon, gamit ang background na bundok na hugis Mount Fuji na tulad niyan, ang unang puntahan diyan ay ang foothill. Ang foothill niya ay siguradong merong creek na hindi natutuyo. Okay, at kapag matagpuan ng creek sa paanan or sa foothill ng Mount Fuji, ayan na yung umpisa ng paghahanap ng mga marker sa creek na nasa baba ng Mount Fuji. At ang pangalawang paghanap niyan na ganyang mga marker ay mismo sa pinakatuktok ng bundok na ganyan. Merong mga nakakuha sa ganyan na hugis na bundok. Kasi ang Hapon ay sigurista sila. Nilalagay talaga nila ang malalaking deposit sa pinakamahirap na lugar. Katulad ng tuktok ng mga sinasabing Mount Fuji shaped mountain. Alright, kasama ko pa rin ang ating pendulum man, the invisible man. Kasama din, nandun na sa unahan. Medyo mahaba-haba tong paglalakbay namin dito. Hirap ng daan dito, maputik. At maputol ngayon ng video dahil sa lobat pala itong aking kamera. Kaya akin na lang idodrawing ang ating paksa ngayon tungkol sa Mount Fuji shaped mountain. At bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel, paki-like and comment. Maraming salamat. Tulad sa mapa na ito ay ang mga tuktok ng bundok na pansin nyo ay mga Mount Fuji or cone shape, matulis. At bawat tuktok ay nilagyan nila ng marker. Dito ay mayroong flagpole, ganun din dito. At dito sa pinakauna ay kahoy ang kanilang itinanim. Alam naman natin na karamihan under the flagpole ay mayroong inilagay. Kaya isa ito na mapa na nag-prove na ang Mount Fuji shaped mountain ay mayroong mga tinatagong kayamanan. Okay, punta tayo sa ating ilustrasyon ng meron akong mapa na hindi ko lang may pagkita pero i-drawing ko na lang na kung saan hanapin ang item sa ganitong klaseng mga bundok. Okay, sandali lamang. Okay, so ito yung ating ilustrasyon o drawing. So ito yung ating Mount Fuji na treasure background mountains. Karamihan ito sa mapa nasa likod ito ng treasure site. Bali background ang bundok pero ang treasure ay nasa paanan lang niya. So karamihan ito ay may creek. Meron siyang creek dito sa kanyang foothill. At karamihan din sa mapa ay bandang east. Nakalagay diyan ay sun na drawing na kaganyan. Ano yung pagkasulat nila ng east ay ganito, ganyan.
So meaning to say, kung east yan, dito ay west. Kasi opposite yan, diba? And then north ito, and then south. So itong foothill or baba ng bundok ay meron yang creek. So dyan sa alignment, kung gamitan nyo ng compass, dito ka nakatayo, ito, or sa sentro, and then ano mo ang tuktok ng bundok, itama mo sa compass mo, nakaganyan. So ito ay east, west dito, and then north and south. Ayan, so makita mo naman yan na ang sentro niyan ay ito na portion. So dito kayo mag-search. Ayan, sa alignment mo at saka tuktok ng bundok. So medyo malaki ito, malawak kapag actual. Nasa kalahating kilometro yan na i-search nyo. Of course, madali lang naman maghanap ng signs. Hanapin lang yung trail marker. Yung trail, yun yung mga signs na nagtuturo sa iba pang signs sa unahan. And then, yung tinatawag natin na final marker or marker, ay yun na yung pinakasimbolo, pinakasign na malapit ang item. So yun, malalaman nyo na merong treasure kung sunod-sunod ang mga countersigns. Ang countersigns ay konti lang ang dalawa. Karamihan yan 3 or minsan umabot ng 4 bago makarating sa final marker. Okay, so halimbawa dito, ito na portion ay meron kayong makuhang giveaway. Ngayon, kung meron dyan, sundan nyo lang ang alignment din ng compass. Kasi sumusunod ang hapon sa direksyon ng compass. So, ibig sabihin, pwedeng dito sa may papuntang south at papuntang norte ay meron din, or dito. At sigurado ang isa niyan ay paakyat sa bundok. Dito yan nilalagay, lalo na kapag merong kahoy, merong centennial old tree sa tuktok ng bundok, sigurado na meron. So ito yung panghuling tingnan ang tuktok ng bundok kung merong kahoy. Kung nawala na yung kahoy, siguradong merong bato na naiwan, kasi dalawa palagi yan. Pag namatay ang kahoy, merong pang bato na medyo malaki na may marka. So yun yung final pointer. Kaya malalaman nyo ang lugar kung may treasure kasi ang kahoy na centennial gaya nito ay meron siyang bato na malapit sa kanya. Ang layo niyan ay 7 to 9 meters. Merong bato na malapad or pyramid, pero merong marka. Merong kakaibang marka ang bato na hindi natin maintindihan. So, ang ibig sabihin yan, under sa bato na yan ang item. At swerte kung giveaway ang nariyan, kasi mababaw lang. Pero kung entrance to tunnel ang tinakipan ng bato, ay medyo malalim-lalim. Kasi big deposit, diba? So, yan lang ang aking paraan sa paghanap ng treasure. Ito'y binasi natin or hango sa mga mapa na compilation natin, at dito natin malaman ang mga lugar na malapit sa Fuji marker kung saan tayo maghanap. Of course, gamit ang compass palagi, kasi kung magbaon ng hapon, naka-align talaga yan sa 4 na direksyon. So, importante na meron kayong compass. At kung wala naman, meron namang compass ang cellphone,
Pero maganda talaga yung kumpas lang na ordinaryo. Kasi ang gamit naman noon ay kumpas talaga, hindi naman cellphone. Diba? Kasi merong ano yan merong pagkakaiba yan sa actual. Ang sa cellphone na kompas at ang kompas na talagang magnetic. Merong pagkakaiba yan. Okay, so yan lang mga katiyat sa aking paraan sa pagganap ng mga item na gamit ang Mount Fuji background mountains. Hindi naman natin masabi na marker kasi malaki siya di ba? Ang marker referring to rocks and trees. Ang mountain ay backdraft o background. Alright, so hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong ang pag-subscribe, pag-share at pag-comment. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat.